Ang gagawin ko naman ngayon ay magre-repair ako ng horn switch ng Photon dump truck. So itong horn na to ay mayroong portion na hindi siya gumagana kapag pinipindot yung horn pad. So kapag pinipindot itong horn pad nito ay pag minsan daw ay hindi gumagana kapag iniikot yung steering wheel. So ito yung steering wheel. Ayan, yung manibela. At ito naman yung horn pad. Bali ito yung pinaka switch. So pinipindot-pindot ko natin to habang tumatakbo yung dump truck or naka-standby. So habang iniikot to at kapag pinindot mayroon siyang portion na hindi siya gumagana. So ito yung tinitingnan ko ngayon. So mayroon kasing contact dito na tinatamaan ng isang contact din dito galing sa switch. Ay mayroong portion kasi dito na malalim na. So kapag umano rito, pumunta dito sa tumutok dito yung isang contact galing dito sa main switch na to, combination switch. Bali hindi na siya umaabot. Pag dito naman sa kabila, mayroong portion na mas mataas. So, umaabot yung pinaka-contact. So, walang problema, tumutunog. Pero pag pumunta rito, once na inikot yung manibela, so, pag dito siya natapat, hindi siya tutunog. So, yan yung gagawin ko ng paraan para mapagana rin to. Since malalim yung sa manibela, so mayroon akong gagawin dito para magamit lang. So ito yung isang contact na tumatama doon sa manibela. So medyo pudpud na siya. Ayan o, maano na siya, gastado na. At ito naman ay malalim na. So kapag inikot natin yung manibela at dito siya na tapat, so hindi talaga tutunog dahil magkakaroon na siya ng gap. Pag dito siya napunta, so okay lang, tumutunog siya. Dahil yung banda rito hindi naman siya ganun kalalim. Itong dito lang talaga masyadong malalim siya. Ayan o. So kapag pinalitan kasi ng bago to ay kailangan na tanggalin itong combination switch na to. Dadalhin doon sa pagbibilhan. So hindi kasi kailangan tanggalin dahil babiyahe itong mga dump truck na to. So gagawin ko na lang muna ng paraan para mapagana siya. So ito na siya, binalik ko na siya. So nilagyan ko lang siya ng kalso sa likod para itong contact lumusot dito, hindi siya babalik. So pag bumaon kasi siya ay hindi na siya bumabalik. So ito steady nga naka-usli siya, pero mayroon siyang play na pwede siyang mag-steady, pwede rin siyang bumaba ng konti. At least yung contact niya ay magpapang-abot dito sa kabilang contact. Ayan. So ang mangyayari, wala siyang gap, laging nakakontak siya. So yung busina tuloy-tuloy na siya, hindi na siya mawawalan
kahit na aling porsyon dito. Dahil yung isang contact dito ay nakatulak doon sa baba. So umusli na kasi siya. Hindi tulad dati ay nakabaon na to. So hindi na siya umaabot. Halos hindi na siya aabot. Ang ginawa ko ay tinulak ko siya, nilagyan ko ng kalaso sa baba para puusli siya. So itatry natin to ngayon kung tutunog siya ng tuloy-tuloy kahit na aling posisyon. So ito nga steering wheel naman, every time na magtatanggal tayo, lagi tayo maglalagay ng marking. Kung napapansin nyo, ito marking ko, ito marking, kailangan may palatandaan po tayo para hindi mawawala yung centralization ng steering wheel sa gulong. So mayroon na akong nagdaang video. Laging maglalagay po tayo ng marking para hindi mawawala yung tamang posisyon ng steering, para hindi natatakpan itong dashboard. So itatry natin. So ito, paghigpit naman dito, hindi natin kailangan higpitan ng mahigpitan ng todo kasi masisira yung itong lower portion dito. Bali bossing lang yan na nakasalpak dito sa steering wheel. So uusli yan, masisira yan. So kung napapansin nyo dyan, hindi totally solid ng naka-attach dito na ano yan. Bali separate po yung pinaglagyan ng ano dyan sa gitna. Pag nasobrahan po tayo sa higpit, masisira po yan. So kakalog-kalog na yung manubela. So hanggang sa lumalagotok siya kapag inaano natin.
pinipihit yung manubela. Ano, yung katamtaman lang yung higpit. So ito ititesting po natin sa lahat po ng posisyon from left straight, center up to right side and left side. Paanda rin natin yung manubela. Dapat kahit anong saang porsyon ng ikot ay dapat tutunog po siya. So okay na po siya. Kahit saan posisyon po ay tumutunog na siya. So bali nilagyan ko lang po ng kalso doon sa likod, sa baba, dahil umikli na po yung kontak niya. Hindi na nagpapang-abot from main na combination switch at saka steering wheel contact. So okay na po siya, pwede na siyang gamitin. So please like, subscribe na lang po and hit notification bell para sa susunod na mga video. God bless us all po.